Alam mo ba, sa likod ng mga matatayog na gusali at mabilis na pag-unlad ng Asya, may mga komunidad na halos hindi napapansin ng mundo. Araw-araw, milyong-milyong tao ang nabubuhay sa mga slums, mga lugar na kulang sa malinis na tubig, maayos na tirahan, sapat na pagkain, at minsan, kahit basic na kaligtasan. May mga slums na sobrang siksikan, delikado, at halos imposibleng tawaging maayos na pamumuhay. Iba-iba ang dahilan. Overpopulation, kahirapan, kakulangan sa trabaho, urban migration, at mahinang government support. Sa ilang lugar, parang normal na lang ang mabuhay sa gitna ng basura, baha, at panganib. Sa video na ito, aalamin natin ng Life Beyond Poverty. Top 10 Most Shocking Slums in Asia. Alin ang pinakadelikado? Alin ang pinakasiksikan? At may lugar kaya dito na pamilyar sa atin? Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 10. Kamagasaki, Japan. Ang Kamagasaki ay isang kilalang slum district sa Osaka, Japan na matagal nang tinuturing na tahanan ng mga day laborers at homeless individuals. Dito naninirahan ang mga taong umaasa sa arawang kita, kadalasan walang permanenteng trabaho at social security. Makikita sa lugar ang mga luma at sirasirang apartment, capsule rooms, at flop houses na halos kasya lang ang isang tao. Kahit nasa isang first world country, ramdam dito ang matinding kahirapan at social exclusion. Alam mo ba, noong 1990s, ang Kamagasaki ang may pinakamataas na bilang ng homeless people sa buong Japan at madalas itong iwasan ng mga turista kahit nasa gitna lang ng lungsod. Top 9. Guryong Village, South Korea. Ang Guryong Village ay itinuturing na huling natitirang slum sa Seoul, South Korea. Isang lugar na sobrang lapit sa mga luxury buildings ng Gangnam. Nabuo ito noong 1980s nang ilipat dito ang mga mahihirap na pamilya na pinaalis sa urban redevelopment projects. Ang mga bahay ay gawa sa plywood, yero at karton at madalas walang maayos na kuryente, tubig at sewage system. Sa kabila ng modernong imahe ng South Korea, nananatiling malinaw dito ang malalim na wealth gap. Alam mo ba, mula sa Guryong Village, literal na tanaw ang mga high-end apartments ng Gangnam, isa sa pinakamayamang distrito sa buong Asia. Top 8. Sonapur Labor Camp, Dubai. Ang Sonapur Labor Camp ay isang malawak na residential area sa Dubai na tinitirahan ng libu-libong migrant workers, karamihan ay mula sa South Asia. Bagamat nagtatrabaho sila sa mga construction projects ng mga skyscrapers at luxury developments, ang kanilang tirahan ay siksikan, mainit at kulang sa basic facilities. Maraming workers ang nagsisiksikan sa maliliit na kwarto at limitadong sanitation. Hindi ito traditional slum sa itsura, pero itinuturing itong extreme dahil sa poor living conditions at labor exploitation. Alam mo ba, maraming workers sa Sonapur ang kumikita ng mas mababa sa minimum wage at may kontratang hindi nila lubos na naiintindihan dahil sa language barrier. Top 7. Baishizhou, China. Ang Baishizhou ay isang dating urban village sa Shenzhen, China na naging tahanan ng daan-daang libong migrant workers. Nabuo ito dahil sa mabilis na urbanization kung saan ang mga probinsyano ay lumipat sa lungsod para maghanap ng trabaho. Ang lugar ay kilala sa sobrang siksik na mga gusali, makikitid na iskinita at halos walang natural na liwanag. Dahil sa kawalan ng maayos na zoning at safety regulations, naging delikado ang pamumuhay dito. Alam mo ba, bago ito gibain ng gobyerno, tinatawag ang Baishizhou na isa sa densest places on Earth dahil sa sobrang dikit-dikit ng mga gusali. Top 6. Orangi Town, Pakistan. Ang Orangi Town ay itinuturing na isa sa pinakamalaking slums sa buong mundo na matatagpuan sa Karachi, Pakistan. Nabuo ito dahil sa rapid urban migration
at kakulangan ng abot-kayang pabahay para sa mahihirap. Ang lugar ay siksikan, kulang sa malinis na tubig at matagal nang may problema sa sewage at waste disposal. Kahit milyon ang populasyon nito, maraming residente ang patuloy na nabubuhay ng walang basic government services. Alam mo ba, ang Orangi Town ay naging sikat dahil sa Orangi Pilot Project, kung saan mismong mga residente ang nagtayo ng sarili nilang low-cost sewer system dahil sa kakulangan ng tulong mula sa gobyerno. Top 5. Dhaka, Bangladesh. Ang Dhaka ay tahanan ng ilan sa pinakamalalaking slum communities sa Asia, kabilang ang Korail at Kamrangir Char dahil sa matinding overpopulation at kahirapan. Kulang ang akses sa malinis na tubig, maayos na palikuran at healthcare, habang laganap ang baha at polusyon. Araw-araw, survival mode ang buhay dito, lalo na para sa mga bata. Alam mo ba, ang Dhaka ay isa sa fastest-growing cities sa mundo, pero halos 1/3 ng population nito ay nakatira sa slums. Top 4. Dharavi's 13th Compound, India. Ang Dharavi's 13th Compound ay bahagi ng Dharavi sa Mumbai, isa sa pinakakilalang slums sa buong mundo. Sobrang siksikan ng lugar. Libo-libong pamilya ang nagsisiksikan sa maliliit na espasyo na kulang sa ventilation at sanitation. Sa kabila ng kahirapan, aktibo ang informal economy dito, tulad ng leather goods, recycling at small-scale manufacturing. Ngunit kapalit nito ang polusyon, health risks at matinding overcrowding. Alam mo ba, mas mataas pa raw ang population density ng ilang bahagi ng Dharavi kaysa sa Manhattan at Tokyo combined. Top 3. Happy Land Tondo sa Pilipinas. Ang Happy Land ay isang kilalang slum area sa Tondo, Manila na itinayo mismo sa ibabaw ng tambak ng basura. Maraming residente rito ang informal settlers na umaasa sa pagre-recycle at paghalukay ng basura para mabuhay. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, yero at kung ano-anong napulot na materyales at literal na nakapatong sa dump site. Bukod sa matinding kahirapan, exposed ang mga tao rito sa sakit, baha at toxic waste araw-araw. Alam mo ba, tinawag na Happy Land ang lugar hindi dahil masaya ang buhay doon, kundi dahil ito raw ang huling pag-asa ng maraming pamilyang wala nang mapuntahan. Top 2. Klong Toy, Thailand. Ang Klong Toy ay ang pinakamalaking slum sa Bangkok, Thailand at tahanan ng mahigit 100,000 residents. Matatagpuan ito malapit sa port area, kaya maraming naninirahan dito ang informal workers at daily wage earners. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa kahoy at yero, at kadalasang nakatayo sa ibabaw ng maruming kanal. Dahil sa baha, sunog at kakulangan sa sanitation, isa ito sa pinakadelikado at pinakahindi ligtas na slum sa Southeast Asia. Alam mo ba, madalas masunog ang ilang bahagi ng Klong Toy dahil sa illegal electrical connections at masikip na daanan na hirap pasukin ng bumbero. Top 1. Kowloon Walled City sa Hong Kong. Ang Kowloon Walled City ang itinuturing na pinaka-extreme slum sa kasaysayan ng Asia at marahil ng buong mundo. Isang sobrang siksik na lungsod sa loob ng lungsod kung saan halos walang batas, walang urban planning at walang natural na liwanag. Ang mga gusali ay dikit-dikit at pataas ng pataas. May makikitid na pasilyo, illegal clinics, triad activities at exposed electrical wiring. Bago ito gibain noong 1990s, libo-libong tao ang namuhay dito sa kondisyong halos hindi na makatao. Alam mo ba? Sa kasagsagan nito, ang Kowloon Walled City ang may pinakamataas na population density sa buong mundo, na may higit 1 million people per square kilometer. At ayan na nga, ang Life Beyond Poverty Top 10 Most Shocking Slums in Asia. Nakakabigat sa pusong isipin na sa likod man pag-unlad, teknolohiya at modernong lungsod sa Asia,
May milyong-milyong taong patuloy na nabubuhay sa ganitong klase ng kondisyon. Para sa kanila, ang araw-araw ay hindi tungkol sa pangarap, kundi kung paano lang makakasurvive hanggang bukas. Isipin mo na lang, kabida. Paano kung ang bahay mo ay gawa lang sa yero at kahoy? Paano kung ang malinis na tubig, sapat na pagkain at ligtas na tulugan ay isang pribilehyo at hindi karapatan? Hindi madaling pag-usapan ang kahirapan, pero mas mahirap itong baliwalain. Dahil sa bawat slum na nakikita natin sa listahang ito, may totoong buhay, totoong pamilya at totoong kwento ng pakikipaglaban. Sana'y magsilbi itong paalala na ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lang kung gaano kataas ang mga gusali, kundi kung gaano karami ang hindi natin hiniiwan. Tandaan, hindi man natin kayang baguhin ang mundo mag-isa, pero sa bawat malasakit at pagkilos, may isang buhay na maaaring gumaan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like para sa mga taong araw-araw nakikipaglaban sa buhay. Comment kung isa ka sa mga nakaranas ng kahirapan at subscribe para sa mga umaasa sa maayos at magandang kinabukasan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!